Hello guys! Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon everyone and welcome to my vlog. Yan. Iba naman ang location natin ngayon guys. Hindi na tayo sa ating kwarto. Nauumay na ata kayo sa room ko. So dito naman tayo sa kotse. Papunta tayo ngayon sa gym kasi hindi tayo nakapag-gym kahapon. At saka ng isang araw. So 2 days tayong wala sa gym. So ngayon mag-gym tayo. Yun ngayon kahapon guys. Kung nanood kayo ng vlog ko kahapon, iniisip kong bumili ng camera na ilalagay ko sana dito. Doon. Di ko alam po saan yung setup. Dahil kita ko lang sa mga ibang mga content creator, parang sinasetup niya dito sa mga ganito. Para sa pasahero, tsaka para sa ganito. So hindi ko lang alam. Ngayon kasi, wala pa akong ganun. So nilalapag ko lang siya dito. So syempre, hindi ko siya hinahawakan. Nilalapag ko lang yan na ganyan. Para next time, pag may mga long driving, tapos may kipag-usap ako, or mag-vlog ako, or magagawa ko ng content, meron lang siya nakastaple dyan. Pero, pinag-isipan ko, buti hindi ko pa siya ginawa kasi, pwede naman na talagang yung cellphone lang muna to start with. Yan na muna ang gamitin mo. Meron din naman akong isa pang camera. Pero ang napansin ko lang pag mag-edit, ang hirap niya from different, ako nahihirapan pa ako kasi sa phone pa lang ako nag-edit. Mahirap siya kung kunyari, gagamitin ko siya ng different sources tapos sa phone. Pero maganda siguro kung different sources yung camera mo, pero sa laptop ka na magagawa or sa desktop. Yun yung doon mo siya i-drag, doon mo siya i-edit. Pero kung sa cellphone ang primary camera mo, I would suggest sa camera ka na rin mag-edit kasi yung sequence ba ng sources ng mga naka-capture mo, yung galing kunyari sa DJI, late na siya, nasa last part na siya, so ang hirap niya maglipat. Ako sa akin lang, nahihirap pala ako maglipat-lipat. So yun, kaya kagahapon medyo na late ako na mag-upload kasi nga parang inulit ko from the top. Tapos yun nga yung sa music kasi napapraning ako dun sa copyright. So nakakasula ako maglagay pa ng music. So wag na mag-music, boses ko na lang pakinggan nyo. So yun guys, so today is Saturday and I'm so excited because ngayon natin, hopefully, God willing, ngayon natin mahihit ang 100 subscribers in YouTube. Okay, at 1 week na akong tuloy-tuloy na nag-content dito sa YouTube at sa ibang social media form. Nakikita nyo, 1 week, nasubaybayan nyo yun guys, nasubaybayan nyo 1 week ang aking buhay at yun talaga ang mga nangyari sa akin. Sa inyo ako nag-report and of course, hindi ko yan magagawa o hindi yan masasakatuparan kung hindi yan dahil sa pag-subscribe nyo. Again, maraming salamat sa mga subscribers ko, sa mga bago, sa mga hindi pa nag-subscribe. Huwag kayong makinood, maggawa po kayo ng account at mag-subscribe na kayo sa akin. Bye guys! See you! Hello guys! Good afternoon guys! So today, sobrang excited ako guys kasi nga ay itong 1 week journey ko sa YouTube, nagbuga na siya guys kasi magiging or umabot na tayo ng or aabot na tayo ng 100 subscribers on our first week. Nakakuha na tayo or nakagather na tayo or meron na tayong 100 subscribers at ito yung bagay na dapat nating i-celebrate kasi ito yung mga small wins natin as a YouTuber. So guys, maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe at saka gumawa pa talaga ng account ng iba kasi hindi for the longest time hindi sila gumagawa ng account because nakakapanood ka kasi sa YouTube or nakakapanood ka pa rin sa online kahit hindi ka naman kasi nag-subscribe. So, yan, maraming salamat sa mga nag-subscribe, sa mga gumawa ng account pa at saka mga nanonood ng aking vlog daily. Guys, ano ba what's special on my vlog? Wala naman actually. Pero ang sa tingin ko na maganda lang na masubaybayan yung nagiging journey ko kasi kung meron din sa inyo na mga negosyante na gustong makarelate or gustong makakuha ng tips sa mga daily na ginagawa ko, baka sakali na itong vlog na ito ay para sa inyo. So kung gusto nyong malaman or naiintriga lang kayo, wala lang, sadyang naiintriga lang kayo sa ginagawa ko everyday at saka bilang after kong maging flight attendant, ano na yung ginagawa ko, ano na yung buhay ko, paano ko tinutuloy ang buhay, paano ko nagpaplano, paano ko nagdedesisyon, paano ko nakikipag-engage sa mga tao. So this is the right video for you. Or sadyang pampatulog lang. Or yung tipong pampatulog mo lang siya for the day. Yan. Para meron lang tayong sinusubaybayan. Hopefully guys, tuloy-tuloy ito. Hindi ko siya katamaran, no? Kasi kinikilig ako sa totoo lang sa mga tao na nagsasabi na ay napanood ko yung vlog mo about sa ganito. Ay napanood ko yung vlog mo about sa black room, ito yung naging setup. So kasi maraming tatanungin, paano yung setup, paano yung ganyan, paano ginagawa, anong itsura. So yan, ito na yung sagot, yung vlogging. And I think ito na yung modern way of how we document our daily lives. Kasi before di ba gumagamit lang tayo ng photo picture in transition ng camera. Kita niyo naman guys yung di-film pa dati. Pagkatapos limited lang yung mga shots, tapos naging digital na tayo. Tapos naging online na siya. Doon mo na siya makikita na upload ngayon, video na, we're into video. So it's nice lang kasi nado-document din natin lahat, tapos mababalikan din natin siya from time to time, what happened, tapos ma-share din natin sa mga loved ones natin. And also, ang purpose nito is not just, hindi ako syempre, monetization is a
good deal, no? Add-ons na yan. Pero kung ako as bagong YouTuber, ako ine-enjoy ko lang yung moment, ine-enjoy ko lang yung pag-edit. Hindi ko ginagawang komplikado kasi the more na ginagawa mo komplikado ang isang bagay, hindi mo siya magagawa at hindi mo siya ma-execute ng tama. Kasi nga, marami ka pang gustong gawin. So, yeah, ang pinaka-importante lang is to do it now. Yes guys, do it now. Yan talaga ang pinaka-motto ko guys. Alam nyo ba, story time tayo. For the longest time, ang tagal ko na gustong pasukin itong pag-YouTube. Gusto ko na talagang gumawa ng content. Actually, matagal na naman akong gumagawa ng content pero inconsistent. Kasi ang dami kong mga iniisip. For example, iniisip ko kung anong magiging itsura ko, anong sasabihin ng mga tao, anong magiging impact nito sa buhay ko, ano ang gagawin ko para ma-impress yung mga tao, or yun, ang daming kong naiisip, kaya siya napoprolong. So sa kakaisip ko at pinoproblema ko yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat problemahin muna, hindi ko tuloy siya ginagawa, kaya ang tagal na. So until such time na meron akong mga fina-follow, or syempre nakakapanood ako rin sa mga YouTube tsaka mga videos, mga reels, may mga fina-follow ako ng mga tao na nakakatuwa kasi yung sinasabi nila hindi parang nanggagaling talaga sa puso, at na-inspire ako sa mga taong to. And sabi ko, gusto kong maging katulad ng ganun, na ako gamitin ko yung medium ng YouTube or gamitin ko ang social media para mas makapag-inspire ng tao. Kasi come on guys, hindi naman natin ma-meet ang lahat ng mga tao sa paligid, but through this technology, mas nakaka-engage tayo, mas nakikilala natin yung mga taong suntok sa buwan kung makikilala natin sila, or makakausap natin sila, or malalaman natin yung nagiging routine nila. But this dahil sa technology, naging mas madali, at saka mas naging mas mangyayari yung bagay na sa tingin mo hindi na mangyayari. And special shout out, to be honest, marami akong natutunan kay Tony Gonzaga. For the longest time, itong si Tony Gonzaga, ano pa lang, PAL days pa lang, ground pa lang ako. I mean, baguhan pa lang ako sa Philippine Airlines, and naging pasahero ko hindi ko siya naging pasahero, pero pasahero siya sa Philippine Airlines. So si Tony Gonzaga, yung na-meet ko siya, di pa siya Tony Gonzaga, parang what's up pa lang siya. Tapos na-meet ko siya nung nasa Mabuhay Lounge siya. Can you imagine guys, na nakakatuwa lang, kasi alam mo kung paano kami nag-meet ni Tony, kung paano ko nagkaroon ng engagement sa kanya. I don't know kung naaalala niya pa yun, pero for sure naaalala niya, kasi isa yun sa mga parang meet up namin na very organic. Nagtatanong siya kung paano i-operate yung PC. As in, yung may monitor, may CPU, may keyboard talaga, yung hiwa-hiwalay, yung traditional talaga. Tapos you need to log in pa, may username, may password pa, ilalog in mo pa siya para lang makapaggamit ng computer. Siguro nasa mga 18 or 19 years ago. Siguro mga 18 years ago yun, or 19 years ago nung na-meet ko si Tony. Yan, nakakatuwa kasi parang very humble niya. Ever since na yung first engagement ko sa kanya, tahimik lang, ganun. And now, to be honest, until now natutuwa pa rin ako sa kanya, yung sa mga content niya. Sobrang sinubaybayan ko yung buhay niya. Halata ba na fan ako ni Tony? Pero guys, siguro isa yun sa mga artista na parang nilook up ko talaga, and marami akong natututunan. And dun ko naramdaman na nakita niya na talaga si Lord. At dun ko naramdaman yung ginagawa niya sa pang-araw-araw niya is sinusurrender niya lahat na mga tasking niya kay Lord. And yun, kaya isa yun sa mga nag-motivate sa akin na parang kailangan natin ng maraming taong ganto, maraming content na ganto, maraming mga tao na maka-inspire pa ng mga tao, na mabubuting tao na maka-inspire para maging mabuti ang mga tao. Hindi ko sinasabi guys na para ako mabuti ako, but nung mas nakilala ko ang Diyos, mas nakilala ko si Lord sa buhay ko, nung nag-surrender ako, mas nag-a-align ang lahat. And isa to sa mga influencer na nilook up ko, and soon sana ma-meet ko siya. Ma-meet ko siya sa one of these days, ma-meet ko siya sa common friends, may magpakilala. Sobrang gusto kong makilala yung mga gantong tao, kasi ang dami kong gustong itanong sa kanya, at ang dami kong gustong mas ma-discover pa dito sa gantong klaseng tao. And that's the reason why guys, bakit ko itinuloy at hindi ko na
pinatumpit-tumpit pa yung pag-vlog ko because ang dami ko nang nagawa, ang daming blessing ni Lord sa akin, ang dami niyang pinrovide sa akin at pinagkatiwala sa akin, and I just want to share this blessing to you through this vlogging. Gusto kong mas may ma-inspire ako, gusto kong maraming katulad ko, gusto kong mas maraming biyayaan si Lord ng maraming blessing at magpakalat tayo ng mga good news, mga good vibes. And ang dami na nangyayari, ang dami ng mga negative sa social media, ang daming mga fake news, ang daming mga negative post, which ako din, to be honest, guilty rin ako doon, no. Naapektuhan din ako ng mga everyday na mga sakuna, mga I mean, ang dami, sobrang dami. Pwede bang mag-spread na lang tayo or gumawa tayo ng mga content na kapupulutan ng aral at mas makakapag-motivate sa ibang mga tao kung paano mas maging mabuti at kung paano mas mahanap ang Panginoon. So, yun lang guys. Nakabili na pala ako ng, kita nyo ba? Nakabili na ako ng cake. Shout out sa pinagbilhan ko kay ate na nagsulat ng happy 100 subscribers. Tapos guys, nakakatuwa kasi sabi ko, sir ano po to? Sabi niya sa akin, sir ano po to? Pang babae o pang lalaki na celebrant. So akala niya birthday. Sabi ko, ate hindi, pang ano po, pang YouTuber, pang 100 subscribers. Pang sa YouTube. Sabi ko, ate hindi 100,000 na, 100 subscribers lang. Sabi niya, alam mo sabi sa akin, and sobrang kinilabutan ako. Sabi niya sa akin, hayaan mo sir, sa susunod 1 million na yan. And guys, sobrang nakaka-motivate sa akin yun as content creator to sustain this kind of activity, to speak up at gamitin tong social media para mag-spread ng positivity sa mundo. And sana si ate magdilang anghel, and babalikan ko siya. Babalikan ko yung babaeng yun pag nangyari sa akin yun. I took photo sa kanya kanina pero nakamask kasi siya. Pero anyway, for sure mapapanood niya to eventually, makikita niya to kasi ipopost ko naman to. So yun, nakakatuwa lang, dami kong realization, and this keeps me move in the right way kasi alam ko na maraming mga tao ang nakikinig sa akin, and I have this responsibility na mag-spread ng positive vibes at kagandahang bagay sa mga taong nakasubscribe sa akin, naniniwala sa akin, at mga taong naiintriga sa akin. So yun lang guys, tapos na ako mag-workout, papunta na tayo ng Across. So let's see kung paano natin isa-celebrate ang ating 100 subscribers. So maraming salamat ulit sa mga taong naniniwala sa akin, naiintriga, at mga magtitiwala pa lang sa akin dito sa aking bagong account na YouTube. So again, makita-kita tayo sa Archie's Across. Mamaya nandun ako guys. Yun, visit nyo kami, and God bless sa ating lahat. Bye! So yun guys, tapos na tayo dito. Medyo almost done na. So ito yung finish niya, yung court natin. Ganito. Hindi pa to. Ano to? Epoxy primer pa. Epoxy primer pa lang to. Pero ano natin ang pintura na pang rubberize. Para pang ano. Lando, tama ba sukat nito? Pero tama na tong gray? Hindi pa. Ano size to? 20? Tapos 30? Ano ba? 20 by 30? 44? 20 by 44. So, ayan guys, almost done na. Excited ako maglaro. Mga gantong oras, maano oras wala dito araw? Alas 5 pa, no? Mga 6 o'clock daw. So, ayan, lapit na matapos guys. Watch out guys. Almost done. So nga eh. Ito guys, yung ating entrance kung galing ka dito sa parking. So, i-sesemento rin natin to para ma-avoid natin yung paglambot ng lupa. Tapos yan. Dito rin yung entrance natin. Sa gilid. Both side. Both side yung entrance. Ganda. Angas. Thank you Lord. Dahil sobrang solid kayo mga ka-Archies at nakaabot na tayo ng 100 subscribers dito sa ating YouTube channel. Guys, itutour ko kayo ng malupitan. Isang mabilisang quick tour lang sa ating Archies Events Place Across. Dito lang yan sa Nara Road, Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna. At papakita ko sa inyo guys kung ano yung mga favorite spot na pinupuntahan nila
during yung nag-dine-in sila dito. So number 1 is the veranda. Yan guys, yung katapat ng coffee machine. Yan naman ang tawag dyan, yung Archie's logo, dyan sa may puno. Yan naman may logo ng bar and resto, that's the black room. Ito naman may mga payong, yan ang tinatawag nating view deck naman. Favorite naman yan ng mga couple at saka mga grupo din guys. And also ito, Archie's Micro Chapel Grounds. So pagkatapos mong kumain, pagkatapos mo mag-chill, pwede kang maglakad-lakad dito at mag-pictorial dito para mapalitan mo na yung profile pic mo. And dun sa kaliwa guys, leftmost, makikita mo naman yung upuan natin for family or group. Yan yung tinatawag na forever door na mga upuan. So guys, ito naman, makikita nyo sa left side, yung heart na yan, favorite spot din yan ng mga nagpipictorial. So ikaw guys, at pang ginagawa mo dyan, pumunta ka na dito, katulad nila Titas of San Pedro guys, nakakatuwa sila kasi sabi nila sumigaw daw sila ng welcome to Archie's. So I think nagbablog din sila and gusto rin nilang gawing content tong Archie's. Yan, nakita nyo may family tayo, may mga tumatambay sa gilid, may nagpipictorial ng sasakyan, sa may logo, say hi, kaway-kaway kay Tito John. So guys, napakalaki ng Archie's across, marami kang pwedeng gawin and talaga namang ito ang Tagaytay vibes ng San Pedro, Laguna. So dahil ngayon guys, na sobrang mahal na ng gasolina, sobrang mahal na ng diesel, sa mga tiga San Pedro at mga kalapit na bayan namin, guys, ano pang inaantay nyo? Dito na kayo tumambay, dito na kayo magkape, nakatipid na kayo ng pamasahe ng oras, at sobrang aesthetic pa ng lugar. So continuous pa rin guys, ang mga datingan ng mga tao, so kanya-kanyang diskarte na lang kung saan ang pinakamagandang spot dito sa Archie's Across. So again guys, maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa amin sa isang linggo naming nag-exist dito sa YouTube. Sobrang nakakatuwa, sobrang kakaiba po yung support nyo. And sa Team Archie's, maraming salamat. Let's enjoy this cake. At alam ko, sooner or later, hindi lang 100 subscribers ang makukuha natin dahil sa sobrang pagmamahal nyo sa Archie's. Muli, maraming salamat sa lahat na naniniwala, nagtitiwala, magtitiwala, at sa mga naiintriga lang sa Archie's. Punta po kayo dito, Tuesday to Sunday, 2 p.m. to 11 p.m. Maraming salamat and ingat po and see you tomorrow.